May isang kababayan tayo ditong Pilipina na nagsalita dahil sa pagkadismaya sa Makati Express Cargo. Dahil ayon sa kanya may problema na daw pala ang kumpanya, pero patuloy pa rin sila nagpipick up sa iba't ibang mga bansa. At ayon sa kanya ay sumunod naman siya sa rules at nagbayad ng tama nung nagpadala siya sa Makati Express. Pero nakauwi na siya sa Pilipinas at nakabalik sa Amerika, wala pa rin dumarating o hindi pa rin dumarating ang kanyang mga balikbayan box. Good evening, Philippines. Good morning, USA. Magsasalita na po ako about Makati Express Cargo. Stressful po kayo. Masakit sa ulo ang pinaggagawa nyo sa amin. Nagbayad kami ng kompleto, full payment dito sa USA. Hindi namin problema ang inyong problema dahil nagbayad kami ng full. Sumunod kami sa mga rules nyo. Dapat kayo din ay ganon. Hindi ninyo sa amin sinabi na meron kayong palang problema last year pa or 2023. Kaya pala lahat ng reels ko about Makati Express Cargo ay ang taga Kuwait, Jeddah or saan man that sulok na mundo ay nagko-comment sa akin na 5 months na raw ang kanila na hindi pa nadating, 6 months na. Sana naman kayo po ay nagsabi sa amin na oh, Jennifer, stop pick up or drop off. Di ba napakadali naman po nun? Hindi yun hinayaan nyo kami mag-pick up, magpa-drop off. Yung pala may problema na kayo. So, umuwi ako ng Pilipinas last year, November 29, 3 weeks ako sa Pilipinas hanggang December. Tumatawag ako sa Cabanatuan, Manila, lahat ng alam kong phone number ng Pilipinas about Makati Express Cargo, tinawagan ko. Araw-araw po yan. Ang pinakamalapit sa akin, Cabanatuan. Wala po akong narinig na sagot. Walang pumick up, walang natawag ako, walang sumagot. Lahat busy. So expect ko po sa box ko, meron akong 2 box, mga pagkain. Expect ko po yun ng December para may makain po ang aking pamilya. Okay? Pero anong ginawa nyo? Hanggang ngayon wala pa rin. Puro promise lang po kayo. Wala po kaming pakialam kung namatay yung may-ari. Yung may-ari po, mabait yung may-ari. Okay? Kaya wag nyo pong sisihin yung may-ari. Okay? Makati Express Cargo. Ang sisihin nyo, yung nagmamanage last year, 2024, after nung namatay. Wag nyo sisihin yung patay kasi patay na yun. Okay? Dapat kayo ay mayroong responsibilidad po kasi kami, yung responsibilidad din po namin ay ginawa namin. Okay? Makati Express Cargo. Aba, ano na ngayon? November na. Katapusan na. December na. Nasaan na yung mga boxes namin? Kahit yung boxes ko hindi na dumating, bayaran lang ninyo. Yung mga nagpadala sa akin ay makarating. Kasi mas mahalaga ang mga laman nun. Tapos nagpaano kayo? Nagpa-Microsoft like Zoom. Tapos nagagalit. Sinabi ko lahat. Sabi nung nag-host, wag ko pahabain, move on daw. Paano mag-move on? Ay wala naman kayong ginagawa, Makati Express Cargo. Kung sino man nakakarinig nito, Makati Express Cargo, walang hiya nyo. Hanggang ngayon, yung mga box namin, yung mga ibang box, nakita ko na napadala na po. Pero sabog-sabog na. O, anong doon? Mapapakinabangan pa ba yun? Kailangan yung bayaran
Bayaran po ninyo ang aming mga boxes. Isend nyo sa kanilang bahay and then bayaran nyo. Kasi wasak na yung loob, ano pa mapapakinabangan doon? O expired na. Diba? Abay, sobra-sobra na kayo, Makati Express Cargo. USA po, kailangan pong ima-send na yung boxes kasi December na naman, 2025. Grabe kayo, perwiso kayo. Dapat sa inyo kinukulong para dun sa mga ibang mga carrier na mga boxes ay marinig din nila at Makati Express Cargo, December 2025 na, within 10 days. Ang dami niyong pinerhisyo. Makati Express Cargo. Lahat. Dumating ako rito sa USA, December 25. Tinawagan ko ang mga konsyulato na mga manager. New Jersey. Yung manager siya. New Jersey. And then, wala na yung phone niya. Pinaltan na niya. Yung may-ari. Wala rin. Inano ko na rin sa WhatsApp. Wala. Tuwing magta-tracking number. Nata-tracking number pa last year. Sa Pilipinas na raw, pero wala pa rin pala. Sino pinagloloko nyo? Sarili nyo. Hustisya ang dapat sa inyo. Dapat makulong kayo. Makati Express Cargo, shout out. Hindi ganyan. Nakipag-transaction kami sa inyo ng tao, harapan tao. Professional. Tapos ngayon, anong kapalit ng ginawa nyo? Stress. Hindi lang stress. Puerhisyo. Makati Express Cargo. Pakiayos naman po yung inyong trabaho. Yung mga kayo kung magsasalita ako rito ng magmumura ako sa inyo stress kayo talaga. Pasuyo naman, pakiayos nyo ang inyong mga trabaho. Tapos nagpipick up pa kayo. Walang hiya naman talaga nyo. May problema na kayo, nagpapapick up pa rin kayo. Mahiya naman kayo talaga. Walang kapal na talaga ng mukha nyo. Makati Express Cargo. Ang dami niyong pinarhisong tao dito na nagbayad ng full payment. Ayusin nyo, Makati Express Cargo. Mga walang hiya naman kayo. Hindi ganyan. Okay? Puwerhiso kayo. Sana yung mga makikinig dito ay ayusin nyo yan, Makati Express Cargo. Ipapakulong namin kayo. Promise. Wag na kayo magpa-pick up, nakakahiya naman kayo. Wala na nga, ang dami na nga yung problema, pa-pick up pa kayo. Kapal na mukha nyo, Makati Express Cargo. Nung nakaraan nga lang, may mga OFW sa Pilipinas na lumapit na sa NBI para magsampa ng kaso dahil din sa problema sa Makati Express Cargo. Ilang mga OFW lumapit sa NBI para magsampa ng kaso dahil sa mga sobrang delayed ng mga balikbayan box na ipinadala nila sa Makati Express Cargo. At ayon nga sa ulat, nagsimula lang ang ganito
nang mamatay daw ang mismong may-ari ng nasabing kumpanya. Papasko na pero hindi pa rin dumarating ang ilang balikbayan box na ipinadala gamit ang isang courier service, kabilang ang ilang mahigit isang taon nang delayed. Kaya ang mga OFW na nagpadala gusto na magsampa ng kaso. Nakatutok si John Consulta. Ubos na ang pasensya ng mga OFW na sinamahan ng Bureau of Customs. Paano'y delayed na ang kanilang mga balikbayan box ng mula 5 buwan hanggang mahigit 1 taon. Ang ilan, sila pa raw mismo ang nagpadala nang nagtatrabaho pa sila abroad, pero nauna pa silang dumating sa mga ipinadalang gamit. Ang storekeeper na si alias Hans, nangangambang expired na ang ilan sa mga nakalagay sa kanyang 2 balikbayan box, habang si alias Lea, siyam na kahon daw ang ipinadala sa Pilipinas noon pang 2024. Pero bakit hanggang ngayon bakit nagkakaganito? So, talagang disappointed lahat ng mga OFW. Sakit sir, kasi ang dami nun eh. Tapos until now, di pa namin makuha. Inirereklamo ng mga OFW ang isang courier service na nakabase sa Makati na di raw tumupad sa paghahatid ng mga pinaghirapang balikbayan box. Ayon sa Bureau of Customs, 10,000 Pilipino ang tinatayan nilang apektado ng nakatenggang libu-libong balikbayan boxes na nakalagay sa mahigit 100 containers na pinabayaan ng nasabing courier service. Porsigido silang tulungan ang mga OFW para kasuhan ang kumpanya. Gusto nilang mag-file ng kaso ng large-scale estafa, no, in relation to economic sabotage. Itong practice na to ay matagal na, kaya ho sa tulong ng NBI, naniniwala ho kami, mabibigyan ho natin ng agarang aksyon yung pong dulog ng mga kababayan natin. Ibinigay na sa NBI ang salaysay ng mga biktima para masimulan ang investigasyon at pagkasampa ng reklamo. Tiniyak ng NBI na tututukan nila ang kaso. Priority natin to. Ibigay natin sa 1 o 2 unit. Tama na, paimbestigahan na natin kaagad. And siguro we could prepare for their statement takings. Sa gaano kalaking perwisyo itong hindi dumarating yung balikbayan box na pinaghirapan po niyong ipunin at ipadala sa mga mahal sa buhay, pero hanggang ngayon wala pa rin. Gaano kasakit? Gaano kahirap? Mas mahirap sir, katulad sa aming mga OFW, siyempre inaasahan po namin dumarating yung mga balikbayan boxes na pinagpagura namin mula, actually katulad sa akin, mula May. So hanggang ngayon hindi pa dumarating. So malaking ano po talaga perwisyo pang ginagawa ng Makati Express Cargo sa aming mga OFW kasi hanggang ngayon hindi pa rin talaga natatanggap yung mga balikbayan boxes po namin. Titiwala ako kasi Makati Express is talagang maaasahan po natin yan, pero bakit hanggang ngayon bakit nagkakaganito? So lahat po kami nag-i-expect pero wala hanggang ngayon hindi pa rin natatanggap. So talagang disappointed lahat ng mga OFW ang ginawa ng Makati Express Cargo sir. Opo. Ma'am, gaano kasakit itong pag-aantay nyo na mahigit 1 taon na wala pa rin yung balikbayan box? Sakit sir, kasi ang dami nun eh. 10 yun eh, syempre. Malaking halaga po yung nilabas namin doon. Tapos until now, di pa namin makuha. Sakit sa loob. Oo. Ano ma'am yung mga laman nun? At para kanino po yung mga... Sa family po namin yon. May mga laptop din po doon, may mga damit. Random pong gamit yun eh. Pinag-ipunan niyo po talaga yun? Opo. Opo. Saan po galing kung bansa ma'am? US po yun, galing Texas. Texas. Inakala niyo ma'am magkakaganito yung inyo? Hindi po. Kasi dati naman na po kami sa Makati Express. Dito lang po nagulat kami ngayon na sabi na namatay nga po yung may-ari. Doon po lahat nag-start. Mga OFW dumulog sa NBI dahil bigong matanggap ang mga ipinadalang balikbayan box. Dumulog sa National Bureau of Investigation ang 12 complainant, kabilang ang mga OFW at kanila mga kamag-anak, para ireklamo ang Makati Express Cargo na deconsolidator o consignee ng kanilang mga ipinadalang balikbayan box na hanggang ngayon ay hindi pa nila natatanggap. Kabilang ang OFW na si alias International Teacher na unang lumapit sa DZMM Action Ngayon program sa mga naghain ng reklamo. Nagpadala siya ng balikbayan noong Mayo at Hulyo mula Riyadh. Nangako umano ang cargo company na maipapadala ang mga ito sa loob lamang ng 2 buwan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap ang padala. Maasa kami na sa tulong ng DOC and NBI. Kausap ko sila ang mga kabayan staff ng Makati Express.
nag-uusap. Pero wala silang sinasabi lang nila na hintayin lang. Ayon kay BOC Deputy Commissioner Michael Fermin, na ideklarang abandon ng mga balikbayan dahil bigo ang cargo company na bayaran ng customs duty at buwis nito. Pagdating po dito, yung kanilang consolidator at saka deconsolidator, hindi pinroses at hindi binayaran yung mga duties and taxes that resulted to abandonment ng kanila pong mga box. We have 52,000 boxes. So that's 130 containers. More or less mga 10,000 to 12,000 na tao po ang may-ari niyan. Samantala, magtatalaga naman ng mga special agent ang NBI na tututok sa investigasyon sa kaso. Maaari namang maharap sa kasong large-scale estafa at economic sabotage ang may-ari ng cargo company. Kahit sino naman talaga mga OFW ay sasama ang loob pag hindi dumating ang balikbayan box na ipinadala nila. Dahil hindi naman talaga biro magpuno ng balikbayan box dito sa ibang bansa. Dahil umaabot ng mga buwan at minsan ay taon pa bago mapuno ang isang balikbayan box. Galing sa pagsisikap, pagtitipid, at pag-iipon ng mga OFW bago makabili ng mga ipanglalaman sa balikbayan box.